Magandang umaga, hapon at gabi sa atin pong lahat. Welcome po sa ating unang Tuesday devotion for the month of March. So, eto na po ang huling Tuesday devotion na magiging recorded. By next week Tuesday po ay makikita nyo na po kami ulit na nagde-devotion sa loob ng simbahan. And still it will be also 7 a.m. So same time po tayo pero yung next week po ay magiging live na po sa ating FB page, yung Aldersgate United Methodist Church. Samahan niyo po ako sa ating pangbungad na panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig na muling nagtitipon sa amin sa oras na ito. Sa gitna ng aming mga ginagawa at iniisip, kami ay lumalapit sa iyo upang mag-ukol ng panahon para sa iyong salita. Panginoon, habang aming pong pinagbubulay-bulayan ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, dalangin po namin na mapuspos mo kami ng karunungan at pangunawang kaloob ng inyong banal na espiritu. Alisin niyo po ang anumang alalahanin sa aming isipan na maaaring makasagabal sa inyong mensahe para sa amin ngayong araw na ito. Buksan mo po ang aming puso upang hindi lamang kami makinig, kundi maintindihan namin ang inyong kalooban. Gawin niyo po kaming katulad ng isang lupang handang tumanggap ng buto ng iyong salita upang ito'y tumubo at magbunga ng kabutihan sa aming buhay. Naway sa pamamagitan ng debosyon na ito ay bigyan niyo po kami ng lakas upang mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo, sa aming tahanan, sa aming trabaho at sa aming pakikipagkapwa. Nagpapasalamat po kami dahil kami ay iyong iniligtas mula sa kadiliman at inilipat sa kaharian ng inyong anak na si Jesus. Sa kanyang pangalan, kami ay nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Ang ating pong teksto ngayon ay makikita sa Kolosas, Kabanata 1, versikulo 9 hanggang 14. At ito po yung nasasabi, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtatiga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pagpalain po tayo sa pagbabasa ng Biblia. My dear brothers and sisters, napakaganda po ng mensahe ng ating pagbubulay-bulayan ngayong araw na ito. Isinulat po ito ni Apostol Pablo para sa mga taga-Kolosas. Ngunit sinulat niya rin po ito para sa ating sari-sariling mga buhay. Lalo-lalo na dito sa kasalukuyan ngayon. Sa Kolosas, Kabanata 1, versikulo 9 hanggang 14, ibinahagi niya po ang kanyang walang tigil na panalangin para sa kanila. At alam niyo po ba,
Ang panalangin pong ito ay siya ring panalangin ng Diyos para sa ating lahat, na tayo po ay mapuspos ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Bakit nga po ba kailangan natin ito? Sapagkat nais po ng Diyos na makilala natin ang kanyang kalooban ng lubos-lubusan. Hindi yung kalahati lang po, hindi yung ayon lang sa gusto natin, kundi ang buo niya pong plano para sa ating buhay. Isipin niyo po ang isang magulang na sobrang saya kapag ang kanyang anak ay gumagawa ng tama at mabuti. Ganoon din po ang ating Diyos na nasa langit. Nais niyang mamuhay tayo sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. Paano po ba natin makakamit ang buhay na kalugod-lugod sa Kanya? Ibinigay po ni Pablo ang susi. Ito ay sa pamamagitan ng una, paggawa ng mabuti. Hindi lamang po sa loob ng simbahan, kundi pati na rin sa ating tahanan, sa ating pong paaralan, sa ating trabaho at sa ating community. Ang bawat maliliit na kabutihan na atin pong ginagawa at gagawin ay para pong isang maliit na kandila na nagbibigay ng liwanag sa dilim. At pangalawa, ito ay ang paglago sa kaalaman ng Diyos at paglago sa kaalaman sa Diyos. Ang pagbabasa po ng Biblia, ang pananalangin, at ang pakikinig ng mga sermon, daily devotions, Bible studies, ay parang pong pagkain ng ating kaluluwa. Kung tayo po ay lumalago sa espiritual, lumalago rin po ang ating kakayahang magmahal at magpatawad. Ang himala ng lakas na galing sa Kanya. At alam niyo po ba, mga kapatid, hindi po tayo pinapabayaan ng Diyos na mag-isa. Sa versikulo 11, sinasabing patatagin niya ang inyong kakayahan. Nangangahulugan po ito na kapag tayo ay nanghihina na, kapag tayo po ay napapagod na sa paggawa ng mabuti dahil sa dami ng problema at pagsusubok, siya po ang nagbibigay at magbibigay ng panibagong lakas. Hindi po yung lakas na galing sa kape o sa maraming pahinga lamang, kundi isang kapangyarihang mula sa kanyang maluwalhating kalakasan. Ito ang lakas na nagbibigay sa atin ng tibay at tiyaga upang harapin ang anumang unos ng buhay na may ngiti at may pag-asa. Marahil po may iilan po sa atin ngayon na nakakaramdam po ng mabigat na problema. May mga pagkakataon na tila ay nasa dilim. Dilim ng kalungkutan, dilim ng kawalan ng pag-asa, o dilim ng kasalanan. Ngunit narito po ang magandang balita. Sa versikulo 13-14, ipinaalala sa atin na tayo ay iniligtas sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Isipin niyo po na parang isang taong nakakulong sa isang madilim na piitan o kulungan. Biglang binuksan po ang pinto at inilabas sa isang maganda at maliwanag na hardin. Iyon po ang ginawa sa atin ni Jesus. Pinatawad niya po ang ating mga kasalanan. Hindi na po tayo alipin ng takot, galit at kasalanan. Tayo po ay malaya na. Ang pagpapatawad po na ito ang pundasyon ng isang buhay na kalugod-lugod sa Diyos. Hindi po tayo perpekto, ngunit tayo ay pinatawad at patuloy na hinuhubog. Kaya po my dear brothers and sisters, sa araw na ito tanungin po natin ang ating mga sarili. Ang buhay ko ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Nagsisimula ba ang araw ko sa Kanya? Ang desisyon ko ba sa trabaho o sa paaralan ay naaayon sa Kanyang kalooban?
Ang pananalita ko ba sa aking asawa, mga anak, sa kapwa ay puno ng kabutihan at pagpapala. Hindi po kailangang perpekto. Ang Diyos po ay tumitingin lagi sa puso. Ang mahalaga ay may pagnanais po tayong lumago at magbago para sa Kanya. Magsimula po tayo sa maliit. Ngumiti sa inyong mga kapwa. Tayo po'y magpatawad sa pagkakamali ng ating pong mga kapatid. Maglaan po tayo ng panahon sa panalangin kahit 5 minuto lamang. Sa maliit na bagay po na iyan, ikaw ay nagiging kalugod-lugod sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa paalalang ibinibigay niyo sa amin sa araw na ito. Na kami mamuhay ng kalugod-lugod sa inyo. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanang nagawa, sa aming sarili, sa aming po mga kapatid, at lalong-lalo na po sa inyo, Panginoon. Naway baguhin niyo po ito ng bagong pag-asa, bagong katatagan, at bagong pagsusumikap sa aming buhay upang tumalikod sa mga kasalanang nagawa namin. Ibigay na po namin ito sa inyo at mapapalitan po ito ng mga bagay at mga aksyon na kalugod-lugod po sa inyo. Naway gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga ginagawa sa aming sarili, sa aming buhay, sa aming kapwa at sa inyong simbahan. Naway mapuno kami ng blessing, mapuno kami ng kagandahang loob, maging mapagkumbaba po kami. Naway maging mabait sa aming kapwa, mapasensyoso. Naway ang puso ang manaig sa aming pagsaserve sa aming mga kapwa. Panginoon, alam ko po na right now may takot na dumadaloy sa aming sariling buhay. Lalo na po kung kami may pamilya sa Middle East, Lord God, na kung saan nagkakaroon po ng gulo. Sa lahat po ng mga kapatid namin na nasa Middle East, Lord God, patatagin niyo po ang kanilang mga puso at isipan. Patatagin niyo po sila, Panginoon. Ibalot niyo po sila sa inyong makapangyarihang proteksyon. Na sila mismo ay mailayo sa anumang kapahamakan. Panginoon, sa lahat po ng dumaranas ng pisikal na karamdaman, Panginoon, pinapanalangin po namin sila. Alam ko po hindi po sila mawawalan ng pag-asa for that healing kasi naniniwala sila na kayo ang kanilang Panginoon at kayo ang magliligtas at maghihil sa kanilang nararamdaman. Sa lahat po ng mga kapatid namin sa pananampalataya na dumaranas ng emotional na challenges, alam ko po hindi ito ang magpapabagsak sa kanila, Panginoon. Kundi bibigyan niyo po sila ng bagong pag-asa, bagong perspective sa kanilang buhay upang tignan nila ito ng may kagalakan kahit napakabigat na po ng problema ang kanilang pinagdadaanan. Makita po nila ang inyong pagmamahal, ang inyong kapangyarihan at ang inyong yakap kahit sa mabigat na unos na dumadaan sa kanila pong mga buhay. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya, Panginoon. Patatagin niyo po ang aming pusong handang maglingkod sa inyo at sa aming mga kapwa. Para kahit anumang pong dumating sa aming buhay, hindi po kami mapapabagsak nito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po'y dinadalangin namin sa makapangyarihan mong pangalan. Amen at amen. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating daily devotion for today. Naway na-inspire at na-motivate po tayo sa mensaheng ibinahagi ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Patatagin po natin ang ating pananampalataya. Maging kalugod-lugod po tayo sa ating Panginoon. At kung dumaan man po tayo sa anumang unos ng ating buhay,
Kapag may malalim tayong pananampalataya, may galak tayong puso sa pagsaserve. Hindi tayo mapapabagsak ng kahit sino man or ng kahit anumang dumating sa ating buhay. Always remember, have faith, have hope, and check your heart. Maraming salamat po.